Magdidikit ang LTFRB ng mga sticker sa mga jeepney simula sa Pebrero. Ito'y para malaman kung sino ang consolidated na at pwedeng payagang bumiyahe. Samantala, nagpasalamat naman ang malalaking transport group sa Administrasyong Marcos Jr. sa pagsusulong ng PUV modernization. Si Joshua Garcia sa sentro ng Balita Live. Yes, Audrey, nagpapatuloy pa rin ang transport protest ng ilang grupo ng mga tsuper at operator hinggil sa modernisasyon ng mga pampaserong jeep. Pero sa kabila nito, karamihan din sa kanila ay pabor at nagpapasalamat pa nga sa naturang programa ng gobyerno. Sa gitna ng mga kilos protesta na isinasagawa ngayon ng ilang transport group laban sa PUV modernization program ng pamahalaan, karamihan din naman sa mga tsuper at operators sa mga pampasaherong jeep ay nagpapasalamat sa nasabing programa ng gobyerno. Malaking bagay din nila ito sa mga katulad nilang ordinaryong mamamayan na pamamasada ay kinabubuhay. Gaya ni Bonnie, presidente ng MULDA, grupo ng mga jeepney drivers sa Mandaluyong. Ipinagpapasalamat niya ang naturang programa dahil sa mga maitutulong nito, hindi lamang sa kanya kundi para na rin sa kanyang mga kasamahang operator at tsuper. Unang-una po natulungan kami ng gobyerno sa service contracting. Pag hindi ka kasi consolidated, hindi ka kasali dun sa mga programa ng gobyerno tulad ng libre sakay na sagot ng gobyerno. Pangkalahatan naman, hindi naman pang sariling lang eh. Kaya yung iba may kanya-kanyang prinsipyo pero basta po kami, sumusunod po kami sa programa ng gobyerno. Para naman kay Ronnie, miyembro ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP na pamamasada ang pangunahing kinabubuhay, mabuti na rin daw na sumali sa kooperatiba para kahit papaano ay may masasandalan sila sa mga panahon ng pangangailangan. Para sa akin sasapi na lang sa sa kooperatiba. Makakatulong din siguro sa kooperatiba kay kung mangailangan ka ng kung ano man, di ba? Halimbawa, mangutang ka ng baka pwede makatulong ba sa kung anong pangangailangan mo. Ayon sa Malacanang, sa pinakauling datos mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nasa 76.6% ang consolidation rate na naabot ng gobyerno para sa mga jeep sa ilalim ng PUV Modernization Program. Kasabay ito ng deadline na ibinigay ng Office of the Transportation Cooperative para sa mga hindi pa nakukonsolida mga jeepney units kung saan huhulihin at ituturing nilang koloro ang mga babiyahe sa February 1. Samantala, Audrey, nagsimula ang protesta na pinangunahan ng grupong Manibela, Piston at ng iba pa dito nga sa UP Diliman at nakatakda itong umabot sa Supreme Court. Nauna naman ang tiniyak ng mga LGU maging ng MMDA at iba pang ahensya ng pamahalaan na handa silang umagapay sa mga lugar na maapektuhan sa katulad sa mga sakayan ng mga pasahero. Audrey? Okay, Joshua, para malinaw lamang, paano yung magiging sistema ngayon pagdating ng Pebrero 1? Yung mga walang sticker, sila ba'y sisitahin, huhulihin? At handa na ba yung mga sticker na ito na ipamimigay sa mga jeepney drivers? Yes, Audrey, ayon sa LTFRB kahapon sa Palace Briefing, katuwang nila ang Land Transportation Office para sa mga isasagawang random check sa mga lansangan sa mga thoroughfares sa susunod na buwan. Habang kalaunan ay maglalabas na rin sila ng sticker para mas madaling ma-determine kung yung jeep ba ay miyembro ng isang consolidated entity. Kaya nga payo ng LTFRB at ng LTO sa mga operator na sabihan ng kanilang mga jeepney drivers na laging dalhin yung kanilang mga LTO registration, gayon din yung kanilang application para sa consolidation nang sa gayon din may maipakita pagka napadaan sa checkpoint. Audrey? Okay, Joshua, nasa magkano ang multa para sa mga mahuhuli? Yes, Audrey, hindi naman na naisa-isa ng LTFRB ang mga penalty sa mga mahuhuling jeep na bumabiyahe na wala nga sapat na dokumento at wala nga sticker. Pero nabanggit ng LTFRB na maaari mag-issue sila ng special permit para sa ilang consolidated units o unconsolidated units, partikular doon sa may mga kaunti lang ang nakapagkonsolida. Dahil base nga sa datos nila, nasa 300 registered jeepney units na lang naman ang hindi pa consolidated sa buong Metro Manila. Audrey? Maraming salamat, Joshua Garcia.